Ako si Abigail Bonilla. At ako naman si Rolly Mayao Creo. Nandito kami upang talakayin Ang kabasahan ng mga Pilipino. ang mga Pilipino ay likas na mabubuti. Tayo mga Pilipino ay may mga katangiang dapat ipagmalaki. Ngunit sa pagbabago na panahon ay kasabay ng mga pagbabago sa atin. Ano-ano nga ba ang mga pagbabagong ito? At ano-ano nga ba ang dahilan ng mga pagbabagong ito? Ang kabastusan ng mga Pilipino ay binubuo ng konseptong hindi pagkakapantay-pantay at ito ay may dalawang katangian. Una, ang hindi pagkakapantay-pantay sa estado ng buhay. Pangalawa, ang hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian. Ang kabastusan ng mga Pilipino na isinulat ni Isagani Cruz ay kinapapalooban ng konseptong popular culture o sa Tagalog ay kulturang masa. Ang popular culture ay nangangahulugang pangkalahatan o makabagong kultura ngayong panahong kasalukuyan. Katangian nito ang pagiging uso o pagiging in na patok ngayong panahon lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Cruz, hindi pang masa kung sa masa ay tinutukoy natin na ang naaaping mga manggagawa, magsasaka, mandirigmang bayan at mangingisda. Hindi natin may datago na pasok sa konseptong ito ang hindi pagkakapantay-pantay kung saan ang kulturang masa ay ginagamit na sa maling pamamaraan. Batay sa aking pagkakaunawa sa ideya ng kulturang masa, ito ay ang mga ideyang Borges na sinusundan lamang ng masa. Isang kaisipan na ginamit ng mga mapang-aping uri upang makontrol ang mga mababang uri. Inaakit nila ang mga Pilipino sa pamamagitan na lamang ng mga drama sa telebisyon, mga palabas sa sinehan na ang tema ay pawang paulit-ulit lamang at ang mga nauusong mga bagay. Sa akda ni Isagani Cruz, umiikot din dito ang paksa ng hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian kung saan namamayani sa ating lipunan ang paghahari ng ruling class sa kanilang mga tinatapakang oppressed class at kung ano ang naging epekto nito sa pananaw at pag-iisip ng mga mamamayan lalo na sa pagdating sa usapan ng pantay na pagtingin sa mga babae at lalaki. Hindi naman bago ang mga ganitong issue dahil ito ay problema na noong panahon pa ng ating mga ninuno. Minamaliit ang mga babae sa maraming bagay pagdating sa kakayanan nilang magtrabaho, kapasidad nilang maging leader at sa marami pang larangan. Pero sa lumipas na panahon ay maraming mga individual ang tumayo upang ipaglaban at itayo ang karapatan ng mga kababaihan. At ang mga individual na ito ay mga tinatawag na feminist at ang kanilang mga ibinuhos na lakas, pawis, oras, sakripisyo at dugo ay nagbunga upang maiangat ang mga karapatan ng mga kababaihan sa ating kasalukuyang panahon. Masasabi natin na nasa panahon ngayon hindi na puro lalaki ang namumuno sa ating lipunan, kundi malaki na rin ang naging parte ng mga kababaihan at hindi natin may tatagong magagaling nga ang mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Masasabi na nga natin tunay na naitaas ang estado ng pamumuhay ng mga kababaihan, hindi man sa lahat ng oras pero mas matatag na at kagalang-galang na ang imahe ng mga kababaihan. Sa ganitong pag-usbong ng kapangyarihan ng mga kababaihan, masasabi natin na totoo ang katagang chivalry is dead. Hindi dahil nawalan na ng gana ang mga lalaki o hindi naturuan ng magandang asal, kundi dahil sa pagbabagong ito na napatunayan ng mga babae na kapantay na nila ang mga kalalakihan. Kaya karapat-dapat lang na kung hangad ng mga kababaihan ng pantay na karapatan, dapat isabay din nilang akuin ang pantay na responsibilidad. Malayo pa ang ating tatahakin patungo sa pagkakapantay-pantay. Marami pa tayong laban,
upang makamtan ang pagkakaisa. Sa pamamagitan ng edukasyon Maayos na batas, at pagkakaisa, tayo ay magwawagi